How to survive the Philippine jungle's brutal heat at humidity. Paano makaligtas sa mabangis na init at halumigmig ng Philippine jungle? Okay, mga naghahanap ng kilig, makinig. Malapit na tayong makipagsapalaran sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, kung saan ang init at halumigmig ay parang isang sauna sa mga steroid. Isipin ito, naglalakbay ka sa makakapal na mga dahon ng Sierra Madre, sinasala ng sikat ng araw sa canopy, tumutulo ang pawis sa iyong mukha. Makapal ang hangin, umuugong ang mga surot, at nagsisimula ka ng makaramdam ng paso. Malayong malayo sa air-conditioned comfort ng iyong tahanan, di ba? Ngunit huwag mag-alala, nasa likod ka namin. Ang hindi nagpapatawad na init, yakapin ang hamon. Ang paglipat mula sa kaginhawahan ng sibilisasyon patungo sa mainit na gubat ay isang pagkabigla sa sistema. Ngunit tandaan, ang kakulangan sa ginhawa ay bahagi ng pakikipagsapalaran. Ang susi ay tanggapin ang hamon at matutong umunlad sa mahirap na kapaligirang ito. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang tropikal na klima, na ang temperatura ay madalas na tumataas hanggang 36 degrees Celsius, 97 degrees Fahrenheit, o mas mataas. Pagsamahin yon sa mataas na kahalumigmigan, at mayroon kang isang recipe para sa malubhang stress sa init. Ngunit bago ka magtapon ng tuwalya, kumuha ng isang pahina mula sa aklat ng mga katutubong tribo na tinawag ang mga gubat na ito na tahanan sa loob ng maraming siglo. Kabisado nila ang sining ng pamumuhay na naaayon sa init, at kaya mo rin. Hydration, ang iyong lifeline sa jungle. Pag-usapan natin ang pinakamahalagang elemento ng kaligtasan ng jungle, hydration. Isipin ang iyong sarili sa isang nakakapagod na paglalakad sa pamamagitan ng nakamamanghang chocolate hills ng Bohol. Ang araw ay sumisikat ng walang tigil, at ang iyong bote ng tubig ay ubos na. Nagsisimula kang makaramdam ng pagkahilo, ang iyong ulo ay tumitibok, at ang iyong mga antas ng enerhiya ay bumababa. Ito, mga kaibigan, ay ang mga unang yugto ng pag-aalis ng tubig, isang mapanganib na kondisyon na maaaring mabilis na lumaki kung hindi matugunan. Tandaan, ang pag-iwas ay susi. Huwag hintayang matuyo ka para uminom. Regular na humigop ng tubig sa buong araw, kahit na hindi ka nauuhaw. Isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga electrolyte na tablet o pulbos upang mapunan ang mahahalagang asin na nawala sa pamamagitan ng pawis. Pro tip, Nature's Hydration Station. Kung nalaman mong ubos na ang tubig, nag-aalok ang gubat ng ilang natural na solusyon. Abangan ng mga batang nyog ang puno ng buhay. Maingat na buksan ang isa at tamasahin ng nakakapreskong, mayaman sa electrolyte na tubig sa loob. Maaari muling subukang mangolekta ng tubig ulan o hamog gamit ang tarp o malalaking dahon. Ngunit tandaan, kung hindi ka sigurado tungkol sa kaligtasan ng isang pinagmumulan ng tubig, palaging mas mahusay na pakuluan o salain ito bago inumin. Pananatilang cool, talunin ang init. Ang pananatilang cool sa gubat ay isang patuloy na labanan. Ngunit sa ilang matalinong diskarte, maaari mong mapanatili ang temperatura ng iyong katawan sa tseke at maiwasan ang pagkapagod sa init. Magdamit para sa tagumpay, pumili ng magaan, maluwag na damit na may mapusyaw na kulay. Iwasan ang mga madilim na kulay na sumisipsip ng init. Makakatulong din ang malawak na brimmed na sombrero at salaming pang-araw na protektahan ka mula sa sinag ng araw. Oras ng iyong mga aktibidad. Planuhin ang iyong mga nakakapagod na aktibidad para sa mas malamig na oras ng umaga o gabi. Sa pinakamainit na bahagi ng araw, humanap ng lilam at pahinga. Sumausaw, kung makatagpo ka ng isang ligtas at malinis na ilog o lawa, lumangoy upang lumamig. Mag-ingat lamang sa mga potensyal na panganib tulad ng malalakas na agos o mga hadlang sa ilalim ng tubig. Gamitin ang likas na yaman, maghanap ng malalaking dahon tulad ng dahon ng saging na magagamit mo bilang makeshift fan o shade. Beyond the Philippines, Tropical Survival Tips. Ang mga tip na ito ay hindi lamang para sa Philippine jungle. Naangkop ang mga ito sa anumang tropikal na kapaligiran, mula sa mausok na rainforest ng Borneo at Sumatra hanggang sa malalayong kagubatan ng Papua New Guinea. Tandaan, ang init at halumigmig ay maaaring maging isang hamon kahit saan, ngunit sa tamang paghahanda at pag-iisip, maaari mong talunin ang anumang klima. Maging proactive, huwag hintayang dumating ang kalamidad. Katulad ng sa buhay, huwag hintayin hanggang sa ikaw ay nasa isang ganap na krisis upang kumilos. Bigyang pansin ang mga signal ng iyong katawan.
Kung nagsisimula kang makaramdam ng pagkahilo, pagduduwal, o labis na pagkapagod, magpahinga, mag-hydrate, at magpalamig. Tandaan, makinig sa iyong katawan, ang iyong katawan ay ang iyong pinakamahusay na tagapagpahiwatig kung paano mo kinakaharap ang init. Kung masama ang pakiramdam mo, huwag ipilit ang iyong sarili. Manatiling positibo, ang isang positibong saloobin ay maaaring maging isang mahabang paraan sa isang sitwasyon ng kaligtasan. Tumutok sa kagandahan ng iyong kapaligiran at sa pakikipagsapalaran na iyong ginagalawan. Huwag kailanman sumuko, kahit na mahirap ang mga bagay, tandaan na mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip. Patuloy na itulak pasulong, isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga tip at trick na ito, magiging maayos ang iyong paraan upang masakop ang init at halumigmig ng Philippine jungle o anumang tropikal na kagubatan. Kaya't maghanda, manatiling hydrated, at yakapin ang pakikipagsapalaran.